Okay. So, good evening guys. Sino ba yung bago today? Sino yung mga bagong students ko? Yung walang kahapon. Sino yung wala kahapon? Dami. Okay. Sige lang. Maybe recap ako saglit kung ano yung ginawa namin kahapon. Pero if you need a recording o yung anong ginawa namin kahapon, choppy audio sir. Choppy ba? Hello, hello, hello. Choppy ba yung audio ko guys? Or hindi naman po? Baka sa ano mo, um, baka sa ano mo yan, Marvin. Okay. So guys, yung mga bago dito, recap ko lang siguro saglit. Maybe we can extend siguro mga 15 minutes for our current session. Para ano, kasi kailangan meron silang WordPress instance. So, goods ba yan guys? Press 2. If okay, goods ba? Okay lang ba mag-recap tayo saglit? For sa mga newcomers, masyado kasi medyo marami kasi sila na newcomers eh. Kakabayad lang ata ng tuition. Kakabayad lang ata ng tuition, guys. Ngayon lang ngayon lang na-enroll. Ayan. Recap lang tayo saglit. Sige. So, ito yung gagamitin natin, guys. Extend hosting. So, yung goal natin, guys, is gagawa ng WordPress instance. Ayan. So, yun, create kayo ng account sa Extend Hosting. If meron na kayong ready WordPress, you may not follow these steps. Ayan. So, dito sa baba, continue. And then, pagpatuloy mo lang yung ano. For example, yan. Ay, cannot be used pala. Sample. And then dito, create kayo ng username. And then, terms. Accept nyo yung terms and done. Okay ba? Yung mga bago dyan, can you tell me if naka-follow ba kayo? Ayan. And then after that, um, pwede na kayo mag-login. So, ako, meron akong account. Pages. Ayan. Para saan yan? Ano siya, gagawa tayo ng WordPress instance. Ano siya, hosting site siya. Ano siya, libre lang to guys, para meron lang kayong playground. So ayun, if nandito na kayo, punta kayo sa services. Nakakita po account. Ayun, login mo lang yung account mo and then add new service. Pagka-add nyo mo dito, add new, eto, may lalabas dito. Piliin mo yung sa free column dito. May free button dyan and then meron ka lang i-fill up na basic na mga info and then goods na. And then after that, balik ka sa services. Ayan. Sino ba yung wala pang guys? Wala pang WordPress instance or di pa naka-create ng Can you comment? Ayan. Sige. Okay lang guys. Ayan. So, ayan guys, yung sinend kong link, gawa kayo ng account dyan, extendhosting.com. And then, sign in. And then, dito, mapunta kayo dito, sa services.
Okay? Sige lang guys. Extend lang tayo ng onting time ngayon. Pero next week dapat di na tayo dadaan dito. Yan. Kasi medyo marami yung bago eh. Sayang naman yung pera nila, 'di ba? Di sila makasunod. Sayang yung pera nag-enroll. Ma 38 kayo eh. Kahapon 21 lang ata. Kahapon. Ano 'yun? Mark me. Ayun. Click here if you have read. Check mo lang. Wag na, wala nang ibang pipiliin. Mark me. Ay, yung ano mo, yung www dot, ano yung domain name yan, mark me. Hindi siya email. Ah, replace mo yung marlouismark@gmail.com. Replace mo yan ng domain name mo. So, sample niyan is maybe ganito, portfolio. Yan, pwede ganyan. Ano po tackle today? Mag-create po ba na kayo ng WordPress? Continuation sa kahapon. Actually, may naturo na ako kahapon about WordPress. Pero sa mga bagong pasok, yung mga kaka-enroll lang, ah, gawa kayo ng WordPress instance para makasunod kayo sa lesson. Ayan. So, ayan, let's move on na siguro. Gawa na kayong services. Gawa kayo ng sa services. Ayan, add new. Balik ko lang guys sa mga bago. So, add new ka dito. And then, free. Dito sa free column. Ayan. Diyan. May button dyan. Meron na kasi akin eh. Meron na kasi akong service. So, pag meron na, balik ka dito sa services. Um, dito. Click nyo yung service. Okay. So, pagka-create mo ng service, click mo yung service na na-create mo. Okay. Nandito ba tayo sa mga ano? Yung mga bago dyan, nandito na ba kayo? Na-click nyo ba yung service? Can you comment, guys? Yan. Okay, okay, okay. Goods, 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 goods. Para maka-follow kayo, guys. Mabagal po ba yung pag-create? Hindi ata. I think madali lang yung doon na part and then pagka-create ng service, medyo mabagal dito. So ayan guys, medyo nandito na halos kayo lahat nandito na. Click niyo yung hosting control panel and then pagka-click niyo yan, okay? Ma-redirect kayo into a new tab. Yun, nandito pala si Kuya John Dem nyo guys. Pag may mga questions kayo guys, pwede mag-answer si John Dem. Marunong din siya sa WordPress. So ayun, dito after you click this button, yung hosting control panel, mapupunta kayo dito sa dashboard ng control panel. And then doon sa left side sa sidebar, please click this Softaculous app installer. So in this time, gagawa na tayo ng installation for WordPress. Okay? So click WordPress. Goods ba? Goods ba so far, guys? So, hindi naman ako mabilis. Ayan. So, after clicking this WordPress na installation, mapupunta kayo dito sa Softaculous page. Yan, naka-follow ba yung yung mga bago? And then, after dyan is click nyo yung install. Click nyo yung install. Pagka-click ng install, may lalabas na setup. Alright? Tama ba, guys? So, if nandito na kayo, notice na nandito yung ginawa nyo kanina na domain. Tama. And then, please remove this extension or directory, WP.
So, dapat ganyan lang. Goods. And then, choose your own site name. Maybe you can say RMBP Portfolio or My Portfolio. Ano yun? Description, My WordPress Portfolio. And then, yan yung initial settings ng site mo. And then, sa admin account, ito yung pinaka-first user sa WordPress mo. So, sa best practices pala dito guys, huwag kayong gumamit ng username na admin. So, gawa kayo ng username mo. Pwedeng RMBP, maybe portfolio, admin. Basta huwag kayo gumamit ng ganyan lang, admin. Okay? So, admin, I choose admin RMBP, and then my password. Ayan. Make sure na strong siya, guys. Okay? Nakasunod na ba lahat? So, recap ko lang. Dito sa setup page, remove nyo yung double P dito. Yung site settings. Choose your own site settings. Gawa ka ng admin account. Kasi ito yung admin account na gagamitin natin mamaya during logging in sa WordPress. Ayan. And then, wala ka nang gagalawin dito. Mga recommendations lang yan, guys. Wala na kayong gagawin dito. And then, press install. Yan. Pagka-press install niyan, guys, merong loading bar dyan. And then, may lalabas dito, mga links. Dalawang links, parang administration link and yung pinaka-base link. And then, sa mga naman, guys, yung mga naka-install na, wait, dito. Overview. Saan ba yan? Ito. Sa overview, punta kayo sa overview, yung mga naka-install na. And then, nasa baba, yung current installations nyo ng WordPress. Ayun. Sino na ba yung naka-create or hindi pa naka-create, guys, ng instance ng WordPress? Can you press 1, yung hindi pa naka-create? Okay. Wala ata. Okay na ata kayo lahat, no? Wala na ata kayo lahat, no? So, ayun, if lalabas na yung nyo, guys, after installation, meron siyang ibibigay na link na parang may nag-end siya sa WP admin. Like ganyan. And then, puntahan nyo. Close ko lang. So, medyo mabagal siya kasi free lang naman siya, guys. Free hosting lang kasi siya. Ayun. Invite to speak. Ayan, si John Depp. Hindi ba? Okay, yun. Gusto mo magsalita, brother? Hindi, ako lang sasagot ng mga tanong sa chat para dire-diretso ka lang sa turo. Okay. Sige. Okay. So, sa mga guys, nandito na ba? Lahat? Meron na ba kayong WordPress instance, guys? Yan. Pasend nga ng screenshot ng WordPress instance nyo. Ayan. Ayan. Pasend nga ng yung mga nakagawa na ng dashboard ng WordPress. Ano yun? Ano to? Sino to? Sugar Plum ba to? Anong hindi mo nakita, click mo lang yan. Actually, yan na yung mo, link mo. Yan na yung link mo. Lagyan mo na lang WP admin sa last. Ganito. Pwede mo Yung i-click yan, yung the WordPress logo, yun Mhm. nandun sa right side.
para mag-redirect out directly dun sa WordPress. WordPress dashboard. Ayun. Okay. So, nandito na kayo, guys. Pasend naman guys yung mga bago pa. Meron na ba kayong dashboard para maka-follow? Kasi puro na tayo WordPress eh, mamaya. Baka hindi kayo maka-follow. So, pwede pasend ng ano, pasend ng mga dashboard niyo dito. Naka-record naman. Ano yun? Install. Ah, yes. RHS7 Tech. Ano, my question? Ay, hindi yan. What I mean is yung ano, WordPress admin. Ito. Dapat nandito na kayo guys. Yan, send nyo dito yung ano, WordPress admin. Yan. Yan, Sugar Plum. Mark me, wala ka pa rin? Akane, naka-create ka na ba? Nako, mark me. Anyway, sinend ko naman yung ano, sinend ko naman kanina yung ano sa'yo, di ba? Yung first lesson kagabi. Actually, ito yung ginawa namin kagabi. Anyway, sa mga di pa nakaano, maybe just ask me the first lesson siguro para makamove na tayo kasi most of the students here kasi nandun na din kahapon. Ayan. Dapat RBB portfolio link. Ay, hindi. Ano lang. Pwede naman, ano, any links. Hindi naman sa, ano, kasi di naman din i-accept yan kasi same tayo ng, ano, Sugar Plum. So anyway, move on na tayo. Dito na tayo sa, ito yung pinaka-admin dashboard ng theme. I mean, ng WordPress pala. And then, ito yung pinaka-site nyo guys. So, click nyo lang dito and then visit site. So, close ko lang yan. And we don't need that anymore. Dito na tayo focus ito sa WordPress. Ayan. So, ito yung ginawa namin kahapon, guys. Gumawa kami ng initial portfolio. Ayan. So, ang ginawa namin dito, guys, is, dito sa appearance, punta ka sa themes. Yan. Ito yung themes, yung pinaka-design talaga ng buong WordPress site mo. And then dito siya, lahat ng mga installed themes mo is nandito. And then from time to time, mag-update din yung developer ng theme. Dito din siya lalabas yung mga update. Kagaya nito. And then how to add a new theme dito. Add new. And then uh you can search here ano yung mga gusto nyong theme. You can search here maybe portfolio. Yan, portfolio. So sa mga hindi siguro naka-ano guys, naka-follow on creating a WordPress instance, you can ask me later sa first lesson natin kagabi. You can email me here para ano. And then mas maganda if mag-record din kayo ngayon.
para maano kasi meron tayong assignment guys after this session. Yan. Paki-email na lang diyan. And then yan, pili ka lang dito, maybe eto, maybe trip mo 'to and then install. Hmm. And then activate. Ayan. So ayan. So once na ma-activate na siya guys, magre-reflect yan agad sa website nyo. Yan. 'Di ba? Yan. Meron lang siyang mga ano guys, kasi minsan kailangan mo siya i-customize dito. Like kagaya nito. So browse nyo lang, pili na kayo ng any theme. So mamaya yung assignment natin is parang portfolio. Ayan. Meron kasing mga themes guys na parang hindi masyadong maganda yung pagkagawa ng developer. Kaya minsan nasisira siya. Ayan. But anyway, yung napili kong ano kagabi, itong Inspiro, maganda siya. So you can try here, you can try Inspiro. Ayan. And then you can visit the site. You can search Inspiro. Ayan. Automatic na siya mag-update. So, actually, ito lang yung na-discuss namin kahapon, guys, about pag-install ng themes. So, today, I'll be discussing more on customization. So, dito, sa customize, ayan, ayan, wait lang. May na-log out yung notes ko, guys, wait lang. Tagal mag-load niya, no? Wait. Ayan. Tagal mag-load yung customization, ah. Yun yung mahirap sa ano, free hosting lang. Medyo mabagal. Ah, refresh ko lang, guys. Ayan. And then click customize. And then dito guys, di ako makapag-click. Sir, can I use my local host? Oh guys, pwede. Basta ang goal lang is makagawa kayo ng WordPress instance. Pero yung ano pala guys, kung maganda if pwede nyo ma-host kasi kailangan siya, meron tayong assignment.
to be passed next week. Kailangan ko siya i-check. Bagal, guys. So, yun. Dito sa site identity, dito is yung pinaka-title ng website nyo and tagline. Tagline is dito, yung parang may dash and all. And then, logo, you can set the logo para it can be used later. And then, sa themes pala guys, hindi sila same ng content dito sa customization page. Depende siya sa theme developer. So, ganyan ka extensible si WordPress, guys. So, in the future, if you're an advanced user of WordPress, pwede kayong gumawa ng own WordPress theme. Yan. So, kagaya nito guys, meron siyang homepage hero area. Hindi siya default ng WordPress. Pero dito, pwede kayong sa theme na ito. And then, typography, dito yung buong fonts, lahat ng fonts nyo guys. You please explore here. Explore nyo lang. Logo fonts, headings, menu, homepage hero header. Ayan. Explore nyo lang guys. Lahat ng nandito sa customization. And then dito sa theme layout, full width is yung usually ginagamit to sa yung pinaka layout ng nyo, yung website. So, if meron ganyan, sample, load siya. Baba tayo na custom theme from scratch. Kushirawa, hindi. Tuturuan ko kayo how WordPress works or lahat ng pinaka-basic ng WordPress. Kasi more on na siya yung ganyan. Custom theme. Maybe you can explore naman if gusto mo. Pero this siguro is more on mga di alam yung WordPress, yung lesson. Pero yeah, pwede naman tayo mag-ano niyan. Nakatry naman ako gumawa ng WordPress theme kasi ngayon kasi naka-focus ako sa pag-introduce kumbaga sa WordPress. And then ito yung main menu. Ito sa mga important parts sa WordPress. Ito, menus dito. Menus. So ito yung menu management nyo guys. So pwede kayong gumawa ng multiple menus. So ayan, menu structure. Ayan. Manage locations, kung saan siya lilitaw. Ayan. So you can create a new menu. So maybe you can create ayan. Pwede tayo mag-create ng menu. I think may iba't ibang menu na mag-apply sa iba't ibang pages. So let us say menu for about page. Let us say lang. Ayan. Then create menu. And then ang nandito guys is yung mga existing pwedeng ilagay na mga menu items. So let us say sa posts or sa pages, pwede tayong mag-add ng let us say ito, sample lang. Sample page. Pwedeng contact. Ayan. Pwedeng ganyan. Then save menu. And then dito, nangyari. Wala. Ayan.
Ayan. Refresh muna natin to. Tingnan natin yung ginawa nating menu kanina. More introduction muna for sabay of knowledge compound. Oo. Kailangan muna ma-understand guys before tayo medyo advanced na kasi yan eh. Yung kasabayan na niyan is yung pagka-create ng theme, kasabayan na niyan yung pagka-create din ng plugins. So, important is ma-learn nyo muna yung pinaka ano ni WordPress kung how it works. Kasi during sa development natin sa themes and plugins, meron kasing gagamitin ng mga hooks. So baka din nyo magets kung para saan yun. If di nyo na-gets kung para saan to. So ito, meron nang lumabas na menu dito. So pwede natin lagay ito. Menu location. Ayan. Ayan. Maglo-loading yan. So yun. Na-change na siya guys, di ba? So pwede tayong i-publish. Ayan. Yan. So, that's for the menu. So, kung titignan natin yung page natin sa website. Yan. Na-update na din yung pages. Menu pala. And then, next topic, ano pa ba? Menus. Ito, widgets. So, itong widgets pala is magkakaiba siya every pages. So, depende na lang kung ano yung available widgets for that specific page. So, yun. Ah, yan. Medyo nag-iba na pala. So, yan. Explore nyo lang din guys ito. Sidebar. Ayan. Magkakaiba yan. Yung mga widgets is yung parang part lang ng page. Yan. Kagaya nito, widget to. Ito. Widgets siya. And then, itong homepage settings, dalawang kind of display for a homepage. Pwedeng meron kang static page or latest posts. So parang ano siya, parang archive page ng WordPress. So for example, change natin. 'Di ba ito yung ano natin guys, homepage ng WordPress natin. So let us say palitan natin ng latest posts. Sa mangyayari dyan is may scratch yung buong design natin dito and then mapapalitan ng design for posts. Ayan. So, mangyayari siya, ganito siya guys. So, if publish natin yan. If publish na siya, preview natin yung site and then gawa tayo ng posts. Diba? Ito na yung post natin. And then, if gagawa tayo ng post, turo ko ito mamaya guys, yung ano about post. Pakita ko lang sa inyo how it works. So, ito yung post title, and content. Sample content. And then, dito sa right side, guys, ito yung post settings and then block settings. Block settings is about here. Kung ano yung, kasi si WordPress, guys, nag-update sila. Meron na silang block-based na builder. So, sa block-based builder, para siyang drag and drop na. So, you can add new block. Let us say image, upload ng image. So, sample, yan. Ay, maximum upload pala. Eh, wait lang. Maybe ito. Sample. Yan. So, you can add more blocks
Maybe you can browse it all pala guys. Nandito siya lahat. Pinaka-basic na mga ano ni ano, nandito na. So maybe you can add list. Yan. List sample. Sample. Sample 2. Yan. So you can add another block. Maybe browse all natin. So you can add paragraph. Ayan. So lorem ipsum. Ganyan. Ganyan siya. Ganyan siya kadali guys. Sa akin Ah? lang ba or naglo-loading yung share screen mo? Naglo-loading ba? Kita niyo bang share screen ko guys? Oh no. Naglo-loading lang. Okay. Check ko yung net ko guys Hello? Hello? Sorry. Parang naglo-loading ata yung ano ko. Pasensya, pasensya. I'm so sorry. Yan. Kita niya ba? Naglo-loading pa ba or ano? Okay na, okay na. Okay na. Saan na ba yung naabutan niyo guys? We can track back naman. Huling nasa screen namin yung ano, yung sa may menu. Sa menu. Pagka-create ng menu, ganun ba? Oo. Okay. Okay. So, yung pagka-create ng menu guys, yan. Sabihan niyo ako agad guys Kasi nagre-record din kasi ako. So, ito menu. So, punta kayo sa appearance and then menu. And then yung ginawa ko kanina, ng new menu. For example, delete muna natin guys Ito yung ginawa ko kanina eh. Yan. Yan. So, okay na ba? So, create ako ng menu. And then, menu for, let us say, about page. Yan. Click nyo muna to, create menu. And then, you can add other pages, posts, custom links. Nasa inyo yan. Categories. Ayan. So, explore nyo lang guys. Kasama kasi siya sa assignment. So, sample is maybe blog and contact. Sorry. And then maybe sample page. Ayan. Save menu. Out of a habit guys, ginagawa ko lang dito is create menu. And then, punta ako sa customize. Ayan. So, sa customize guys, take note, ang mako-customize ninyo dito is pinaka-theme ni WordPress website mo. So, more on generalist ang nandito. So, hintayin mo muna natin saglit. Medyo mahina yung ano natin guys. Medyo mahina. Ayan, lumabas na. Yun. Dito sa menus. Yan. So, kanina guys, wala pa tong isang menu. For now, we can choose another menu na ginawa natin kanina. So, maybe we can choose this menu. And then, yung ito kasi, pangalan niya is main menu. So, you can click ito. Menu location siya. Yan. So, maybe, di ako sure kung kasama siya sa lesson plan. I mean, lesson for WordPress ngayon na gagawa ng themes. Kasi,
Medyo mahaba siyang lesson. Pero importante na malaman niyo yung mga ano, ng WordPress. Like ito, mga menu location, kung anong mga menus. Kasi kasama yan sa pag-develop ng theme. Ayan. So, ganyan siya guys. Ganyan yung magpalit ng menu. So, if ever hindi mo na trip yan, pwede ka bumalik dito. I-assign mo na ulit yung menu na ginawa mo. And then publish. Ayan. And then, after that, yung pag-update din ng homepage settings. Live pa ako guys, no? Kikita nyo pa yung ano. Yes, 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 gumagalaw. Okay, goods. Yung homepage settings, kailangan nyo din i-understand ito. Kasi yung WordPress is, take note, yung WordPress is originally built for blogging. So, meron talaga siyang ganitong settings like pinaka-latest post mo and a static page. Right? So, sa static page is, depende kung anong design mo dyan. Maybe static lang siya, hindi nag-update yung content niyan. Pero if ever yung pinili mo dito is your latest post, is nag-update yan kung ano yung mga bagong post mo. So kagaya nito, may static page na ginawa for this. Ito yung homepage na pinili niya. Itong Beautiful Portfolios Trebabels. Ganyan. So ganito siya. So if you want to check kung anong page siya, anong page ang naka-assign for the current homepage, you can go to balik ka sa admin panel mo, admin dashboard mo. And then pages. And then ito. 'Di ba ito yung pinakita kanina, guys? I mean naka-assign. Beautiful portfolios for exceptional creatives. So you can view, you can edit. And then makikita mo dito, same lang din sa posts. Medyo ganito yung ano niya, kinalabasan niya. So ginamit niya yung Gutenberg. Gutenberg is the name of the block-based editor ni WordPress. Yung parang drag and drop ni WordPress. So ganito siya. Okay. So if you want to update, so maybe ito. For example, gawa ka ng plus ka ng ad block ka dito. You can browse other blocks. Maybe you can add ano ba? Meron gallery dito eh. Yan. Yan. You can add gallery. So, ano lang, media library na lang. Yung mga current uploads dito. Yan. Yan. Shift lang. And then choose. And then gagawa siya ng parang array. Array for gallery. Parang set of gallery. Set of photos. Then create new gallery. So, if na-create na yung gallery, pwede kayong mag-add ng caption kung gusto nyo. And then insert gallery. Ayan. So, meron mga may mga settings dito. So, may mga align, maybe align center. Ayan. Pwede ganyan. Pwede din none. Pwede din, I think may mga design nito. Ayan. Iba-iba kasi every block. Ayan. So, if update nyo na lang, update nyo yung ma-update din yung home mo. Ayan. Visit site natin yung home. Take note guys, sa home lang tayo nag-update ha. Yan, update na.
Now, change natin yung homepage settings. I think dito yun. Ayan, publish nga mula. Yan. Yan, publish na. Refresh. Ayan. So, yung ginawa natin guys, nandito na. Ganun. So, di ko na i-discuss yung lahat ng blocks. I'll allow you to explore na lang. Kasi masyadong madami siya. So, sa right side naman, para di kayo malito, if meron kayong mga changes for that specific block, you can click that block. Ito. And then, nandito lahat yung mga settings. So, explore lang guys. Yan. And then, sa page specific na mga settings, like ito, yung featured image, discussion na tab, attributes, change mo yung author, ayun. Pwede nyo i-draft, pwede nyo i-trash. Yan. So, yan. For now, try natin ibalik yung homepage settings. So, we'll switch to parang archive ng latest posts. Yan. And then, publish. Yan. So far ba guys, nakasunod ba lahat? Or may question ba so far before we move on? Ayan, press 2. Ayan, press 2 if walang question. Press 2. Si Jinping na yun ang nag-decide, no? Ngayon, yung mga tahimik dyan, press 2, press 2. If wala nang questions. Don't worry, yung mga hindi nakapag-instantiate ng WordPress, just email me. Send ko ba ulit? Eto. Just email me if you need yung first lesson. Yan. Just email me na asking for the first lesson, which is kahapon. And then, yung session ngayon is recorded din naman. I hope na hindi siya na-stop kasi parang nag-lag ata kanina. Okay, walang questions, no? So far? Okay. So, ayun, sa homepage settings, okay na tayo. Footer, same lang siya. Depende din siya sa theme. Maybe you can choose like here. Kagaya nito sa Inspiro na theme, pwedeng ganyan. Medyo loading. Ayan, pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Depende yan sa footer layout. More on exploration nitong WordPress, guys. So at least medyo gets nyo na yung pinaka parts ni WordPress, like ito, site identity, at pwede kayo mag-change image. Yung site icon pala guys, if you're familiar with favicon, ito yun. Dito lang yan guys, site icon. Pinaka-max na niya is 512 by 512. Ayan. And then, lahat. Colors, yan. Di ko kasi siya masasabi sa inyo na ito kasi iba-iba kasi yung mga options na nandito sa theme sa iba't ibang theme developers. So, more on exploration lang talaga dito sa customized page. Ayan. And then, if ever meron kayong hindi kayo nahirapan kayong i-update na mga CSS stuff, you can add your own CSS here. Ayan. Okay. So for now, yung homepage settings natin is nakaset to latest posts. So malapit na tayo matapos sa current session natin. Maybe we can extend maybe 15 minutes. Kasi medyo natagalan tayo kanina, 'di ba, guys? Okay lang ba? Okay lang ba tayo mag-extend? Goods ba so far? Okay lang ba? Okay lang ba? Ayan. Okay lang pala eh. Sige, extend tayo muna guys ha. 15 minutes lang for today. Okay. So, yun, let's discuss siguro about the posts. Isa sa mga pinaka-importanting part ng WordPress and feature.
Ayan. Wait. Publish ko muna. Ayan, publish na. So, balik tayo dito sa page, pinaka-homepage niya. Refresh natin. Ayun. So, for now, natitira lang yung hero section. Yung hero section guys, ito yung pinaka-unang makikita ni user. Yan yung yan yung tinatawag na hero section. Right? And then ito palang parang admin bar. Hindi to makikita guys if hindi kayo naka-login. Ito, yung admin bar. So baka nagbabother kayo ba't nandyan yan. Mawawala to guys pag hindi kayo naka-login. Ayan. So let's try creating post now. Let's explore about posts. So ayan, actually ito yung ginawa ko kanina, yung hindi nyo na nakikita. Ayan. Delete nyo muna natin yung mga blocks. Ayan. Like muna natin. Ayan. Delete, 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 delete. Ayan. Ayan. So, balik tayo sa sa admin dashboard. Wait, shit, sorry. Ayan, dashboard. And then, gawa tayo ng posts dito. All posts. Ayan. So, gawa tayo ng posts. And then, add new. Ayan. So, ito na yung parang block-based editor ni WordPress. Yung tawag niya is Gutenberg. Itong part na to is pinaka-title ng post mo. Yan, parang naglalag ako Ayan, tama ba? Ayan. So, you can say maybe an article or maybe portfolio mo. So, let us say inventory system. Sample lang. Inventory system. Ayan. And then, anong contents ng post na inventory system? So, maybe you can add here a block. So, click nyo lang to guys. Plus, and then browse all para makita nyo lahat ng possible na pwedeng gawin. So, pwede siguro you can add maybe image. Yan. Then, you can upload media library or insert from URL. So, media library is titingin siya sa current na upload mo. Ayan. So, maybe add nito. Add tayo nito. Select. And then, ayan. Let us say, yan yung mo. So, maybe you can add siguro ng caption. I think pwede naman siguro. Dito. So, sa pinaka-block na settings niya guys, is i-click nyo yung block. So, ito kasi is image block. And then sa right side guys, makikita nyo lahat ng settings. And then, yung sa code, alam nyo if nagko-code kayo, yung alt text, yung parang ganyan guys, alt. Lagay nyo dito. So let us say rocks in the middle of ocean. Importante itong alt text guys if nag-SEO kayo. Then ito yung ibang advanced settings. Yan. Explore lang din guys. Yan. So pwedeng add na naman tayo ng block. Maybe add tayo ng paragraph. Add tayo ng lorem ipsum para magana siya tignan. Yan. So pwede ata i-duplicate to. Saan ba yan? Yan, pwede duplicate. Yan.
So yung block editor ni WordPress guys, marami siyang ibang blocks. Yan. Add pa tayo ng isang block. Pwede tayo mag-add ng, let's say, heading. Ito, heading. Maybe, let's say, features. Yan. And then, add tayo ng block na naman. You can say, gallery. Yan. Then, click tayo sa media library. Yan. So, shift lang. Click nyo yung shift. And then, create siya ng gallery. Pwede mag-add na caption if you want. So, like, caption 1, caption 2, 3. Just a test. Insert gallery. Ayan. So, pwedeng ganyan siya, guys. Then, pwede na natin i-publish. So, if na-click nyo dito, for example, galing tayo nag-update ng settings for a specific block. If kailangan nyo na i-update yung pinaka-post na settings, switch nyo lang dito na tab, post tab. Dito, marami kang pwedeng itag. Like, pwede mo itag yung post sa specific categories. Specific tags. Ito yung parang hashtags, kumbaga. Featured image. Ito yung pinaka-image kung if i-share mo yung posts sa social media, ito yung pinaka-image ng lalabas. Excerpt is parang summary. Parang summary. Yan. Parang summary ng content. And if ever wala kang nilagay dito, guys, dito siya kukuha si WordPress. Yan. So, ayan, nasa sa'yo yun if allow comments, allow pingbox and trackbox. Yan. So, let's try adding categories. So, let's say, inventory system to, guys, di ba? So, try natin mag-add ng category na projects. Right? So, try natin, add new category. Ayan. And then, check nyo lang, and then, publish. Yan. Yan. So, view post natin, guys, sa lower left side, lower left corner. Click natin. Ayan. Ito na. Di ba? Nakasunod ba lahat, guys? Yan. Ano yung 1? Ano yung 2? Ayan. So, ayan. Explore nyo lang, guys, yung block kasi masyadong marami if i-explain ko pa lahat. 1 and 2. So, ayan. Natuto na kayong gumawa ng posts. So, balik tayo sa homepage. 'Di ba yung homepage natin is nakaset yung homepage settings into latest posts. So, we expect na yung inventory system is nandun. 'Di ba? Ayan, nandun siya, guys. So, ito yung ano siya, guys, yung excerpt na sinasabi ko kanina. Kinuha siya sa content. Then, we can edit kasi nakalagin as nakalagin as admin kasi tayo eh. So, we can edit. Naglo-loading pa. Ayan. So, let's try, kasi I'm teaching you this, guys, kasi yung ibang, may na-try kasi akong client, guys, na very specific sa excerpt. Noon, di ko siya alam kung paano siya i-change, pero nakita kong excerpt. So, yun. So, let's say, a, this is a custom excerpt. Update. Punta natin yung pinaka-website.
Yan. O, di ba? Na-update na siya. Pwede ba ma-customize yung design ng posts kung ilist sa main page? Oh, yes. Depende yan. Ito kasi nakasunod tayo sa sa theme. Sa theme na design. So, depende yan sa ano niya. Check natin kung anong post page niya. Dito ata yan. Yan. Post page, blog. So, I think sa blog siya naka-follow. Hindi pala. Wait, saan nga ulit i-update to? Hmm. Dito. Depende kasi siya naka-ano guys eh. Depende siya kung paano siya in-update ni ano, yung template. Yung minsan kasi dito siya nilalagay na update template. Yan, may mga ganito. Sa current theme, di ako sure kung paano niya ginawa. More on theme na siya eh. Theme na siya na update. Pero sige lang, try kong i-search kung baka ano, after this session kung saan siya ano, i-update yung layout. Depende kasi siya sa developer eh. Sino to nagtanong? Si H something. Hindi ko makita yung name. Sige lang, I'll get back to you later if ever malaman ko yung ano sa theme ngayon. Saan galing yung layout? Anyway, so let's move on. So yan, naka-create na kayo ng ano guys. Yan, ito. So sa hosting po na gamit natin, makagamit po ba tayo ng plugins like Elementor? Yes, oo. Actually, tutorial ko next ngayong plugins. So, meron pa bang question guys so far sa pag-create ng posts? Press anything. Press anything. If walang question. Parang galit ah. Ayan. So, ngayon guys, I'll teach you how to install plugin. Ayan. Isa to sa mga parts ng WordPress na pwede mag-extend ng mga functionalities. So, dito na yung dito na yung mag-enable na parang, kumbaga, yung ibang WordPress sites is parang di nyo na maano na WordPress pala siya. Kasi meron silang mga inad na mga plugins. Yung iba paid plugins ganun. Pero ngayon ituturo ko sa inyo yung mga common plugins. So mga plugins na ginagamit ko always, lahat ng WordPress websites ko is meron ganito. Add new. So parang same lang siya guys sa theme, add new lang. And then yung security plugin ko guys, WordFence. WordFence gamit ko guys. Tried and tested to. Yan. So install now. Ito, by WordFence dapat. Pag madami po ba plugin, mabagal loading? Depende. Kasi yung ibang plugin is naglo-load lang sa admin side and ibang plugin naglo-load lang sa public side. Public side is dito.
yung pinaka-face ng website niyo. So, actually, di naman so far wala naman. Meron lang ako mga na-try na mga plugins na parang medyo bloated. Minsan mabagal yung pag-load. Ganyan. Ano po use ng WordFence? Ano siya, security plugin. Lahat ng WordPress na ginagawa ko guys is merong WordFence. So, very, ano na siya, tried and tested na talaga to, si WordFence. Meron na akong na-try na client noon. Buong server na hack. Shared hosting lang yun eh. Buong server yung na-hack and then yung website lang ng client ko is hindi na-hack. Kaya kasi nalaman namin yun kasi biglang nag-down yung server. Biglang nag-down yung server and then nataranta yung client ko. Ba't nawala yung website natin? Ganun. Pero English siya guys ha. US client ko nun. Um, ang nangyari doon, tinanong ko, ba't nag-down yung server? Nag-update pala. Nag-update yung hosting provider kasi na-hack yung buong, ano, nandun sa server. And then, puro WordPress yan kasi ano yun na hosting eh, pang puro WordPress. So, ang ano, parang yung website namin is parang naka-up lang always. Like, walang down talaga. And then, ang napapansin ko lang is medyo naglalag na yung website. Medyo slow na yung caching. So, nagreklamo na ako nun. And then, biglang nag-down nag-down yung site. So, nag-contact ako sa, provider. Anong nangyari, ganun, ganyan. Ba't nag-down? Sabi nila, nag-update na pala sila kasi parang 3 days ata, 2 days, finix nila yung problem. Kasi nahack yung buong server. Kaya pala naglalag na is meron na silang ginagawa. So yun, masasabi ko maganda talaga to, si WordFence. Ah, tested na siya. So ang gagawin niyo lang sa WordFence guys is resume installation. Yan. Paid na ba to? Am I not informed? Kailangan nata ng link, email. Meron naman ito, get free license. Ayan. Pero yeah, explore nyo lang to guys para ano. Pero dito mawawala sa installation ko guys, yung WordFence. Ayun, nagsasalita si ano. So, yung ibang plugins na ginagamit ko din guys is if magla-launch na kayo ng WordPress, kailangan remind me later pala. I think need na pala mag-sign up. May update ata si WordFence, hindi ako aware. Pero remind me later na lang. Yan. So, isa sa mga must installed na plugin is yung caching plugin. Ginagamit kong caching plugin is Double-Tree Cache. Total Cache pala. Actually, dalawa sila. Kino-compare ko lang kung ano yung di ko masyadong ma-explain. Pero minsan, mas mabilis kung si Double-Tree Total Cache gagamitin ko. Minsan si Fastest Cache. So, ang ginagawa ni Cache is, 'di ba, ang every page ng WordPress is server-side rendered siya, 'di ba? Sorry. 'Di ba 'di ba language ng WordPress is PHP?
So, pinaka-nature talaga ni PHP is lahat ng pag-render ng web page is nasa server na. So, ito, every page ng i-open mo dito is pina-process doon sa server. So, ginagawa ni caching plugin is kino-compress yung buong page and then nire-render na siya. So, meron na siyang cached copy, tinatawag, para i-return na lang yun ni caching plugin. I mean WordPress. Ganun siya. So, take note nyo to guys, si double 3 total cache and then si double P fastest cache. Ayun. So, I'll let you explore kasi si WordPress talaga guys is more on exploration. More on try and try, ganun. Pero ito yung mga recommendation ko guys, double 3 total cache and then fastest cache. And then security plugin which is si WordFence. And then isa pang plugin na ginagamit ko is yung si Smash. Take note nyo to guys ha. If ever meron na kayong future na mga clients. Itong mga sinabi kong plugins guys, na-try ko na. Ito, si Smash. So, si Smash is kino-compress niya lahat ng images. So, mas faster yung image mo. I mean, yung pag-load ng image mo pala. Ayan. So, and then, friendly din siya sa mga clients mo kasi lahat ng new uploaded images is nandun na. I mean, kino-compress na niya every upload. So, hindi mo na need i-maintain talaga. Plug-in ang theme and theme na po ba pwede customize sa WP? Yes, plug-in and themes. Yes, sa plug-in and themes. Or unless meron akong walang alam. Pero so far, plug-in and themes. Ano po form niyo na plug-in? Yung form, ano yun, 7? Contact form 7 ba yun? Ayan. Ito gamit ko. Take note lang din guys. And then, pag send ng email, yung SMTP. Set up niyo yung SMTP. Ayan. So, yun. Explore lang yun lang din to guys. Ito. Ito ba yun? I think ito. Install nyo lang yung ano, yung mga word, dito sa Gmail, yung gamitin nyo pang SMTP. And then, lastly, sa mga SEO, Yoast yung gamit ko guys. Ayan. Yoast SEO. Ayan. So, I don't know if magi-discuss ako sa SEO, pero hindi ako expert in SEO. Alam ko lang how it works and alam ko yung yung on-page SEO. Sir, ituturo niyo po pa rin po ba yung SEO? Let's see, maybe. Pero matuturo ko lang na SEO is on-page SEO. Dalawa kasi yung SEO guys, on-page SEO versus off-page SEO. Off-page SEO is yun yung pinaka masakit sa ulo. More on ano na siya eh, link building, mga ganon. Nasa on-page SEO lang ako guys, na ano. Send ko lang din, I think, ito, send ko lang to. Ito yung dalawang parts ng SEO. Actually, yes. Sorry. Sorry guys, nawala ako. Di kaya. Pero share screen ako ulit.
Ayan. Kita ba ulit yung screen ko, guys? Goods ba, goods ba? Kita ba ulit? Baka press anything. Press anything kung kita niyo na yung screen. Ayan. So maybe tuturo ako ng papyaw siguro ng SEO. Pero yeah. So I think that's all for now. Magsasend ako ng assignment. So I will send you the assignment if mag-answer kayo ng feedback form. I-email ko sa inyo, guys. So wait lang. Send ko lang yung So, Jande, baka meron kang gusto i-add or questions. Ano pala guys, Part meron pa kayong 1 questions? tomorrow. Ano? Tao dito. Siguro pagpaplanuhan namin yung mga future tutorials or mga sessions. Hmm. Pero, yun nga, lagi niyo tandaan, lagi tayo mag-start from the beginning. So, huwag niyo madaliin yung mga bagay-bagay. It takes time lahat para matutunan. So, yun. Medyo naglalag yung ano ko Wait lang. Gumagamit po ba dyan ng yes, pwede ka gumawa ng REST API.